Mapagpalang araw sa lahat. Madalas tayo gumawa ng mga portrait, black and gray or colored. Pero ngayon naman, ang piyesang gagawin natin ay eye portrait. At hindi lang siya isa, hindi rin dalawa, hindi tatlo, kundi apat na eye portrait yung gagawin natin. Wala rin naman siyang pagkakaiba sa mga portrait na ginagawa ko. Ang pinagkaiba lang niya, hindi siya buong portrait na gagawin. Ang kukunin lang natin dito, yung pinakamata niya, o isama na rin natin yung kilay, tsaka yung ibang part, depende sa pagkakakrap ng pinaka-design. So, wag na natin patagalin. Tara, simulan na natin. Bali, ang gusto kasi mangyari ni client, dun sa pagkakakrap ng mga design o ng mga portrait, ayaw niya nung diretsuhan yung mga gilid, nung pinakahangganan nung pinaka-eye portrait. So, sabi niya, diskartehan ko na lang daw, basta ayaw niya nung diretsuhan. Kaya ang ginawa natin dito, hindi natin diniretso yung mga gilid niya. Ang ginawa natin dito, gagawin ko siyang parang pinunit na mga papel. Sa size naman ng needle na ginamit natin, ginamit ko dito 5RL para sa mga detail. Kinuha ko muna yung detalye ng mata, tapos sisegundahan ko naman siya ng 9 Magnum. Ang ginagawa ko kasing diskarte pagdating sa mga mata, gumagamit muna ako ng 3RL pagka medyo maliit yung design na ginagawa ko na portrait, 3RL. Tapos sisegundahan ko ng 9 Magnum or 7 Magnum yung mata, kasi yung nagawang detalye ng 3RL or 5RL na ginamit ko para sa mata niya, medyo solid yung datingan. Tapos kailangan kong patayin yung pagkakasolid ng mga linya na nagawa ko gamit yung 9 Magnum, o kailangan palambutin talaga natin yung part na yon kasi kailangan nating mapalabas yung pagka-realistic ng mata. Pwede kayong gumamit ng mas maliit na size kung medyo maliit yung gagawin nyo. Pwede rin naman kayong gumamit ng mas malapad na size ng Magnum kung medyo malaking size naman yung gagawin nyo. Pagdating naman sa kilay, medyo mabusisi din yung paggawa ng kilay. Ang gamit natin dyan, kailangan medyo manipis. So 3RL yung pinaka nakikita kong size ng needle na pwede kong gamitin dito. Kaya yun yung ginamit ko. Sa totoo lang, kung mahirap po gumawa ng mga mata ng mga portrait, mahirap din po gumawa ng kilay. Basta lahat halos ng mga detail na importante sa paggawa ng portrait, mahirap. Kagaya ng bibig, ng mata, ng ilong. Isa rin po yung kilay sa pinakamahirap din na gawin. Kasi kailangan mapalabas mo siyang mukhang kilay din talaga. Tapos minsan may iba pang kulay, merong mga brown na kilay, kagaya nun sa mga babae. Kailangan syempre sundin natin yon. Minsan ang gamit ko solid black, minsan medium wash, minsan dark brown, minsan medium brown. Depende dun sa nakikita kong kulay na nasa reference. Tapos ang diskarte ko sa paggawa nun, kung saan nakagawi yung kilay, yun lang din po yung hagod na sinusunod ko. Halimbawa, pakanan, doon sa bandang dulo ng kilay niya, puro pakanan lang yung nakikita ko. Tapos pagdating sa gitna, meron pasalubong na, para na siyang nagko-cross. So ganun din yung ginagawa ko. Ginagaya ko lang kung ano yung nasa reference. Basta dahan-dahan lang, makukuha mo rin yan. Talagang magugulat ka na lang din minsan sa resulta. Habang sinusunod mo yung nasa reference, magugulat ka na lang yung resulta niya. Parang parehas na parehas. Hindi man ganun kaparehas, at least hindi nagkakalayo. Kumbaga, andun pa rin, tama pa rin yung ginawa mo. Hindi ka nagmadali, hindi ka kaagad nag-expect ng resulta kasi kadalasan ganun nangyayari. Nag-expect agad sila na lalabas na kaagad yung resulta kahit hindi pa nila natatapos o hindi pa nila nagagawa ng maayos yung ibang parte ng design. Kaya minsan ang nangyayari parang nakukulangan sila. Tapos tsaka nila i-review ngayon yung gawa nila, tsaka yung reference, kung saan ba sila nagkulang o kung ano ba yung mga ibang part na hindi nila nagawa. At parang medyo malayo yung gawa nila kesa doon sa reference na kinokopya nila. So, gusto ko lang din sabihin na ang pagtatato, mas maigi kung pinaglalaanan natin ng oras. Kahit minsan yung client na mismo nagsasabi na pwede ba nating tapusin ng ganitong oras, mga ilang oras ba nating gagawin to, paliwanag natin sa kanila na hindi po minamadali yung pagtatato. Kahit maliit o kahit malaking pyesa, dapat hindi natin minamadali yung paggawa natin ng mga tattoo. Okay lang naman kahit masabihan tayo na matagal gumawa, wala namang mawawala sa atin doon. Ang importante, nagagawa natin ng maayos yung trabaho natin. Kesa naman nagmamadali ka, tapos may mga detalye ka na hindi nagawa, meron kang mga detalye na hindi mo na i-shade na maayos,
Kaya mas okay na yung medyo mabusisi ka, at least nagawa mo na maayos. Kasi tayo din naman na mag-benefit niyan eh. Pwedeng lumawak yung market natin dahil dyan. Pwedeng i-recommend tayo ng client natin sa mga kakilala nila, sa kaibigan, sa pamilya. Hanggang isang araw, di mo na napapansin, lumalawak pala ng lumalawak yung market mo. Kasi nagtatrabaho ka na maayos. At yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe ng Marikina City. At ito po ang aking tattoo tutorial video.